Muli, magandang umaga po at nandito na naman po tayo sa bagong palengke ng Iba Zambales. As usual, huli ko ipapakilala sa inyo ang isda sa Maral. Meron tayong danggit, pangpangat to Tsaka ito meron Ramona. Tinatawag namin itong papagot dito sa Iba Zambales. Papakol yan. Iba-ibang klase ng papakol. Pero ito, masarap na papakol to. Meron din akong cuttlefish. Yung cuttlefish na to, pwedeng pang adobo, pwede siyang prito calamaris. Ito, meron akong tapas, tarian. Medyo maliliit ang tarian natin ngayon. Parrotfish, lapo-lapo, green grouper na lapo. Ito, bikilya, iba-ibang klase, balaki, maya-maya. Tsaka, medyo konti lang ang isla natin ngayon. Kasi, may bagyo kasi sa ibang lugar. Although wala dito mismo sa iba, pero affected din ang ating dagat. Malaki talaga ang alon at hindi kayang sumisid ng ating mga mangingisda. Nakukuha po kasi ang mga lapu-lapo, yung mga tinitinda ko magagandang isda to, sa pinakailalim ng dagat. So, hindi sila makasisid dahil sa laki ng alon. Kaya ito lamang po ating mga paninda sa araw na to. At kung yung gustong mag-order, pwede na lang po kayong mag-comment sa akin, sa aking mga suki. Ngayon, pupunta na naman po tayo sa aking katabi, si Gemma. As usual, meron din siyang tilapia, Gem. Tilapia buhay. Buhay na tilapia ulit. At saka, Bonito. bonito. Noong araw, naging piskador ko, 5. Ito ang nahuli ng asawa ko. Nung nagsawa siya, pumunta siya ng US. Yes! Nakita niya, nanonood siya ngayon. Okay? Noong araw, pupunta siya dito sa iba. Hinahatid sundo niya ako. Sa kakulitan ko at punta kaming US, ayaw ko. Anong napala ko ngayon? Nandito pa rin ako sa palengke. Alam mo, ito si Gemma. Ito si Gemma, talagang hinahangaan ko to. You know why? Hindi na talaga siya dapat magtinda. Ang mga anak niya, puro professionals, may anak siyang lawyer, may anak siyang nasa ibang bansa. Ang asawa niya, nasa ibang bansa na nag-work. Nagtataka ako, bakit gusto pa rin niyang magtinda? At nalaman ko, magkakasakit si Gemma pag hindi nagtrabaho. Kasi, Pag hindi nagtinda, magkakasakit siya. kabuhayan namin nung araw. Ang asawa ko yun, pinapana niya. Ito si Gemma. Si Gemma ang pinakamasipag. Imagine, 3:00 ng madaling araw, nandito na. Tapos, hanggang gabi, magtitinda. Wala naman siyang sinusuportahan. Talagang masipag talaga to at hindi ko maintindihan ang kasipagan nito. Gemma, ano masasabi mo ngayon? Anong gusto mo? Anong wish mo ngayong Pasko? Ang wish ko sa Pasko, Tumingin ka sa camera. makapiling ko ang pamilya ko lahat, napunta na naman ako ng Bataan at kukunin na naman ako ng anak ko. Yun lang po. So narinig nyo mga anak niya? Narinig nyo, sir? Narinig nyo, sir, ang asawa nyo? Hinahangad na makita kayo ngayong Pasko. Para hindi maging malamig ang Pasko ni Gemma. Pinapana niya yung araw. Ang pinakabuhay niya sa amin, hindi rin siya nagpabaya sa amin. Ay, responsable pa ang asawa ni Gemma. Mag-decall siya ng madaling araw. Nung nagsawa siya, nagkaroon ako ng easy welding motor. Taon-taon ako nagtitinda ng motor. Sa kasipagan namin dalawang mag-asawa at hanggang nakapagtapos kami ng lawyer. At hanggang ngayon, wala na siyang responsibilidad. Andito pa rin si Gemma. Nakakahanga. Ano, Gemma? Street sa lungkot. Naliliban ng ang lungkot. Kung nandun ka lang sa bahay, naisip mo wala kang katabi. Kasi, sir, walang katabi si Gemma. Kailangan kanya ngayong Pasko. Huwag mo hayaang maging malamig ang Pasko ni Gemma. Ay araw din siguro na maisip nila. Sige. So, nakita nyo na. Nakita nyo na, ha? Benepisyo ko sa kanila, sa mga anak ko na nakapagtapos ako ng lawyer, nakapagtapos ako ng teacher, mayroon akong engineer na nasa isang ibang bansa na siya ang naglilingkod sa anak ko at sa kaasawa ko. Naiyak na po si Gemma. Alam niyo po, hindi kami nagtitinda ngayon. Real talk ang ginagawa namin ngayon ni Gemma. Hapon, wala si Bibe. Nasa Manila, sa Olongapo. Wala mo nang Gemma, wag mo na ko ibukit.
Ngayon may vlogger na naman, oh. Ito, tilapia na buhay. Punta kayo sa iba at makikita nyo ang tilapiang buhay. Punta kayo sa iba, makikita nyo sa Malang. At Oh. Papatol. Oh, ito ha. Saka Dalanggutang. Kung nakikita ko yan, asawa ko. Ikaw na ang vlogger. Ay, Oh, so nakita natin ngayon mga kaibigan, mga suki ko, ang buhay ng isang tindera dito. Although, kung titingnan mo ang aking kaibigan, wala na siyang dapat na responsibilidad. Pero hindi siya mabubuhay ng walang ginagawa. Kahit mag senior citizen at ugod-ugod na pag nakasanayan mo magtinda, magtitinda at magtitinda ka pa rin, okay? pag nandito na at nagsawa na sa US yung asawa ko, magkapiling na rin kami. Oh, ganon. So, huwag ka malungkot, Chema. Ito, minsan nakikita ko umiiyak. Naalala siguro niya at namimiss niya ang asawa niya. Joke. Meron din ako ipapakilala. Kaya lang medyo ano na. Ay, madam. Bili na po kayo. Kahit weekdays ngayon at hindi masyadong mabenta, hindi wala masyadong tao. At least, kahit papano, walang palya sa aming mga tindera. Madam, bili na kayo. Tsaka, meron ako ipapakilala pa rin isa. Katabi ko, kasi kahapon, ay the other day, may nag-comment, ano yung nasa likod ko? Itong nasa likod ko, nagtitinda ng gulay. Si Ate Ada. Ate Ada, Hello! face sa camera. Hi! Pamili na kayo ng labong sa Luyog. Ayan, ang mga isda niya, ay, mga gulay niya. Ito, mga gulay. Oh, eto si Ate Ada, meron din siyang nag-iisang anak pero professional na yung anak niya. Pero nagtitinda pa rin. Alam mo, mga tindera dito, kahit pa graduate ng mga anak, napag-aral namin ang aming mga anak sa mga eskwelahan na hindi naman masyadong pero napag-graduate dahil lang sa pagtitinda ng isda. Karamihan sa mga kasama ko dito, mga senior citizen na, pero talagang kahit pa siguro kung titingnan mo, hindi na kailangan maghanap buhay. Nakasanayan na magtinda, magkakasakit kung hindi magtitinda. Lalo na si Gemma, magkakasakit siya pag hindi siya nagtinda. So, yun lamang po mga suki ko. Muli po, inanyayahan ko kayo pumunta dito sa palengke ng iba at mamalengke na po tayo. Maraming salamat po at magandang umaga po.